Hello mga kapoy and welcome back to our Halo Halo channel. I'm your Poy Pinoy, your Pinoy teacher in America. So we're here again, mag-uusap na naman tayo at magsasalita na naman ako at magkukwento ako sa mga bagay-bagay na na-experience natin dito sa USA. Okay? Bago natin makalimutan ang lahat, gusto ko munang isariwain kung ano yung mga nangyari sa akin during the first year of teaching natin dito sa Amerika. Paano nga ba tayo muna nagsimula bilang teacher dito sa Amerika? Ganito lang yun, simpleng bagay. 2022 lumipad tayo dito sa Amerika. Na-inspired tayo sa kaklase ko dati. Actually, wala akong plan. Sabi ko dati pag mag-abroad lang ako kapag maging tourist ako or magbisita lang. Pero na-inspired ako kasi maganda yung opportunity bilang teacher. So, naghanap ako ng paraan na mag-abroad at makaalis sa DepEd. So, I've been teaching DepEd for 7 years. And then, 2022, nag-decide ako na iiwan na at maghanap ng paraan. So, luckily, I get a referral email from Miss Zambo. So, nag-apply tayo agad, no? So, hindi na natin pinakawalan yung opportunity. Then, sabi ko nga, before, ang plan ko talaga is Thailand. Pero, nabago ang lahat sa loob ng 2 oras. Nakapag-decide ako na mag-pursue tayo at tanggapin natin yung American dream natin. I-achieve natin yon. So, paano nga ba yung first year natin sa Amerika? So, dapat, ang dating namin August 2022, pero with the processing of papers dyan sa Pilipinas at ang hirap-hirap ng mga prosesong ginagawa natin, so dumating kami dito ng patapos na yung taon, school year, meron kaming last quarter para pagpasok namin. So, first day na dumating kami sa school, alas 8, meron pa kaming jet lag. So, February 27 ang pasok namin, 28, 2 days. Pumasok kami para meron pa rin kaming salary sa loob ng 1 buwan. So, binigay naman ng school yon yung salary na yon kahit 2 araw lang yung napasukan namin. So, jet lag, 1 araw lang yung pahinga namin, jet lag, pula yung mata namin habang pumapasok kami, nagtatawanan kami kasi, para kami mga nakashabu sa araw na yun. Kasi nga, syempre, yung katawan namin nag-a-adjust pa, ang gabi naging umaga, ang umaga naging gabi. So, pulang-pula ang mga mata namin. So, 4 kaming dumating, sa Ellen ako, sa Irish Mayri, supportive naman yung principal. So, tumawag agad ng CSA. Ang CSA is parang ito yung central office namin. Sila yung company namin. So, may pinadala silang tao, nag-train sa amin ng mga bagay-bagay. Syempre, culture shock. Tinuruan kami paanong gumamit ng mga devices na meron sa loob ng klase. Merong mga clear touch, high-tech lahat, naka-laptop. So, binigyan kami ng aming sariling laptop kung saan nandoon lahat naka-program, lahat ng nakailanganin namin. Lahat ng record ng bata nandoon na sa laptop na yon. Connected lahat ang laptop from our class record papunta sa kanilang grades. So as a teacher, ang tanging gagawin lang ng teacher is mag-input ng grades. Dito sa Amerika, wala na kaming test. Depende na lang sa teacher kung gagawa ka ng quarter exam or anong exam dyan. Pero basically, assignments lang lahat ang tawag nila dito. So, ikaw na bahala mag-input ng scores. Ganon. So, in my case, ang unang binigay sa akin is business class. Nakaka-culture shock kasi nag-shadow muna kami ng 1 linggo. Pag sinabi nating shadow, ito yung pupunta ka sa teacher, sa mga local dito yung mga nauna. Then, ang pinaka hindi ko makalimutan during shadowing is nakatulog ako habang nakatulog ako habang nanonood ng teaching, habang nagtuturo yung teacher. So doon ko nakuha yung technique pala nila dito na 15 minutes lang magsalita ang teacher, then ibigay na yung laptop sa mga bata, work na sila, work na ganun. So, syempre, yun lang din in-apply ko kung ano yung nakita ko. Pero yung dating namin yun, 4th quarter, napakahirap talaga. Kasi yung mga bata, hindi kami pinapansin sa hallway. Sabi namin, ano ba itong culture nila, ganito ba talaga? Then, hanggang sa dumating yung point na ako na nag-handle ng klase ko, masyado akong hindi mapakali kasi
ang lalaki ng mga estudyante, feeling ko, lalamunin nila ako, parang ang liit-liit ko, ganun. So, culture shock. Like, pag nag-greet ka sa kanila, hindi sila magre-reply sa'yo, ganun. Kapag nasalubong mo sila sa hallway, hindi ka nila babatiin. Example, masaya kayo sa klase ninyo. Paglabas, iba na. Hindi ka na nila kilala. So, kaya ang sabi ko dati, na mga estudyante pala dito sa Amerika ay mga snobbish. Yung, hindi ka nila papansinin. That was during my first year. Parang ayaw kasi nila ng changes. So, kasi ako, pinalitan ko yung teacher nila na relax lang. Medyo naghigpit ako, ganun. So, hindi nila ako pinapansin sa labas ng klase, maging sa loob. Mga malapit nang matapos yung school year, meron naman akong maging close na estudyante. Pero ang nakakalungkot lang doon, after ng malapit na rin yung mix kasi yung klase ko, 9, 10, 11, 12. After nun, hindi na rin nila ako pinapansin. Hanggang ngayon, hindi na nila ako pinapansin. Parang may mga amnesia sila, pero I don't care naman. Then, so, challenging yon sa part na yon. Dati hindi ko pa alam na pwede pa lang silang mag-copy sa board. Hindi ako nagpapakopya. So, bigay lang ako ng bigay ng worksheets. So, hindi naman ginagawa ng iba kasi graduating na sila. Mix kasi yung klase ko. So, graduating na sila, hindi na nila ginagawa. Tapos, elective pa yung klase ko. So, wala silang pakialam kung papasa sila o hindi. Kasi dito sa kanila, importante lang yung core subject nila. Yung math, science, English nila. Yun yung pinaka-importante sa kanila. So, hindi mahalaga sa kanila kung papasa ka ba or hindi sa elective. Kung baga dyan sa atin yung mga major, hindi importante dito sa kanila yon. So, ano nangyari doon sa first year na yon? So, wala akong coach, walang nag-check ng lesson plan ko, nagsasubmit lang ako ng grade. Relax lang, paupo-upo lang ako. Ganon. So, 3 months lang naman yun. Here comes second year na last year. Ito na yung pinaka-challenging na year. Akala ko nakapag-adjust na ako, hindi pa pala. Sobra-sobra pa. So, first day, nanginginig ako. Syempre, kinakabahan ako. Pero sabi ko sa isip ko, i-apply ko na lahat ng mga rules na alam kong mag-apply ngayon. Pero, napaka-intimidating talaga ng mukha ng mga bata. Pagpasok pa lang nila sa classroom ko, nagreklamo na sila. Wala talaga silang pakialam. Sasabihin talaga nila na pangit ang classroom mo, masyadong makulay, masakit sa mata. Pag in-arrange mo sila ng upuan, nagre-reklamo sila. Tapos, syempre, ikaw, wala lang din. Hindi ko makolek ang phone nila dati. Tapos kasi ayaw nilang ibigay, ayaw nilang mag-change ng seat. So, parang, relax lang din ako. Sabi ko, ayaw ko magpaka-stress. Then, here comes, naging issue siya kasi every time nasisilip ang administration sa akin, nakikita nila ako ng mga bata ko, gumagamit lang ng phone, naka-headphone lang, hanggang sa, ang pinukpok nila ang coach ko, kasi meron akong coach this time. So, ang pinukpok nila ang coach ko, ako naman ngayon ang binabalik-balikan ng coach ko. Tumatambay ang coach ko sa klase ko for like 1 week. 1 week siyang nandoon sa klase ko. Parang, so, pagod na pagod ako. Doon ako, umiyak ako, stress ako every night. Kasi, doon siya balik-balik doon sa akin. Hanggang sa na-manage namin yung class. Pinakolek niyang cellphone, lahat. Then dumating din yung point na kahit nandyan pa yung coach ko, ang mga bata sumasagot-sagot talaga sa akin. Pag pinagalitan mo sila, maglitanya ka, maya-maya may tataas ng kamay. Sasabihin niya, Mister, do you have a charger? Ganyan. So instead na tuloy-tuloy yung galit mo, mawawala ka na naman sa focus kasi wala silang pakialam. Pagkatapos yun, kahit nandun yung coach, tatawan-tawanan ka rin nila. So, yun yung pinagdarasal ko last year. Ang nangyari, every time na papasok ako sa school, nagdadasal. May time pa na kumuha pa ako ng holy water, binless ko lahat ng classroom ko, kasi iba talaga ang mga ugali nila. Then, nagbago lang talaga sila yung umuwi ako ng Pilipinas April. Tapos, na-chismis pa nila ako that time na umuwi lang daw ako ng Pilipinas kasi nagliwaliw, nagpasyal-pasyal. Then here comes, sa pagbalik ko, sabi ko sa kanila, I lost my mom. Namatay ang nanay ko. Bumalik ako dito para magturo kayo sa inyo. Doon siguro sila na konsensya. Sabi ko, I work far from my family, tapos ganituhin niyo lang ako. Then, after that time, ewan ko anong nangyari sa kanila, ang bait na nila.
tahimik na sila sa klase, sumusunod na sila kung anong sinasabi ko sa kanila. So sabi ko, kailangan pala ng makonsensya din pala ang mga taong to. So nakonsensya din naman sila at nagbait sila sa klase ko that time. So importante pala sa kanila yung family. So, at saka, isang bagay pa, yung iniwan ko na substitute na magbantay ng klase ko, napaka-stricto nun. So sabi nila, ayaw na nilang mangyari ulit, nasa sub lang sila iiwan. Kaya na-appreciate nila yung pagkawala ko. One good thing yun. Tapos, ang problema ko pa last year, hindi ko makakalimutan talaga, yung ni-raid ang classroom ko. Kasi merong transferee na kinaaway siya ng mga kaklase niya. Chinismis nila na gumagamit daw ng vape, ganyan, nagnanakaw daw. So ngayon, etong transferee na ito, naging tinik din siya sa akin kasi sumbong din siya doon sa admin, sumbong din siya doon sa guidance, hanggang isang araw, pumasok bigla ang admin sa klase ko, pinanghahablot ang mga cellphone, pinangkuha ang mga headphone. So nashock na lang ako, tumayo na lang ako sa tabi. Okay na yon. Pagka next day, bumalik na naman sila. Hinablot nila yung batang babae. Tapos may mga pulis na lahat, sinarado lahat ng bintana, at sinarado lahat ng pinto. Isa-isa hinalughog ang mga bag nila. Tapos ako nakatayo lang ako sa gilid kasi hindi ko alam ang gawin ko. Ang coach ko naman nandun din sa gilid. Kinakabahan din siya. Tapos kasi pala, ang claim is meron daw nag-vape sa loob ng klase ko. Sabi ng coach ko, never naman yung mangyari kasi nandun din siya. Nandun din ako. So, ano ba? Wala bang silbi yung yung tawag dyan na nandun ang mga teacher? Thanks God na yun yung isang bagay na pinapasalamat ko na nandun ang coach ko sa loob ng klase ko. Kasi napatunayan namin na wala. So, ang mga bata, dinala isa-isa sa office, doon hinalughog naman. Wala silang nakitang vape. So, pagbalik ng mga bata, nagtawanan sila kasi bakit daw ganun? Wala din naman daw nakuha. Then, so, ginamit ko din yung point na yun na pag mangumusta sa akin. Kasi, nabunyag yun tawag dyan, na well known yun sa mga estudyante. So, lahat magsabi sa akin, kumusta, mister, ganyan, how are you? Ang sinasabi ko talaga, I am traumatized. I don't know. Parang nakatulong yun. Parang naawa sila sa akin. So, nag-behave din yung ibang mga bata. And then, yeah, yun yung pinaka-highlight ng event ko last year. Yung ni-raid ang klase ko talaga. Napaka-traumatic yun sa... napaka-traumatic yun sa part ko. Isang bagay pa pala. Bago pa yung raid na yun, meron ding nangyaring suntukan sa klase ko. Tapos nakuhanan ng video. Tapos dun sa video na yun, nakatayo lang daw ako sa pinto. Hindi daw ako umawat. Bakit ko naman sila awatin, di ba? So, so, yun, isang bagay. Hindi naman ako pinagalitan. Ang pinagalitan ng coach ko dun. So, yung coach ko, siya ang binugbog niya talaga ako ng mga words of wisdom at lahat-lahat. So, dumating yung point na dalawa kami usap. Sobrang sakit na ng tainga ko kasi hindi ko siya So, ang dami niyang sinasabi. Hindi na napaprocess ng utak ko. So, umiyak na lang ako. Sabi ko, my mind is not processing anymore. I don't know what to do. Tapos, yun na, nagdrama ako sa kanya. Tapos, umiyak na lang ako. Tapos, niyakap niya ako. Sabi niya, okay, let me handle this. Yun na, kinabukasan sa lahat ng klase ko, kinausap niya na naman yung mga bata. Sabi niya, respect your teacher, ganito, ganyan. So far, nakatulong din naman yun. Nag-behave din naman ang mga estudyante. So, yun, na-raid ang klase ko, may nagsuntukan sa klase ko, tinakot pa ako na pwede akong matanggal sa school kasi daw may video na kumakain.